Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Una nating pag-usapan itong ratings po ng mga noontime show per September 5, 2024. Nako po, bumagsak at unti-unti na pong lumalagapak itong ratings ng It's Showtime. Di ba nung nakaraan 9.0% yung kanilang ratings for September 2 ata yun, kung di ako nagkakamali, na kung saan ay inilabas nila, di ba, yung segment nila na ka-look alike. Kapalit po noong Especially For You. Ang taas ng ratings nila noon, 9.0. Tapos ngayon, ilang araw na po, unti-unti na siyang bumababa. Naging 8.6 hanggang naging 8.2. So ano naman kaya yung kasunod nito? Diba? Unti-unti na pong bumabagsak ulit. Alam nyo naman po ang mga tao, ang mga televiewers, diba? Pag may bago at hype na hype, syempre, tututok talaga yan. Pero once na nagsawa, ayun, mag-aalisa na naman sila. Like nung nakaraan, 'di ba? Talaga nga bumagsak yung ratings nila at pumalo po sa 4.3% sa single channel lamang po 'yun, ha. Samantalang itong Itbulaga po sa TV5, yung mga televiewers dito, napaka-consistent nila. Di po yan bumababa, no? Talagang nasa 3.8, 4 point something, pero di sila bumabagsak ng yung sadsad na sadsad talaga. Knowing na limitado po ang station or sakop ng station po na TV5, pero grabe yung suporta ng mga Kadabarkads natin. And syempre, i-welcome natin itong tatlong bagong sponsors ng Itbulaga. So kanina lamang po ito, ha. Tatlong bagong sponsors ng Itbulaga. Ito pong mga sponsors na to, yung dahilan kung bakit nagpapatuloy ang Itbulaga. Kung wala pong mga sponsors at walang mga advertisement na pumapasok sa Itbulaga, malamang hindi na po sila nagpatuloy. Pero dahil marami po ang nagtitiwalang advertiser at mga sponsors, patuloy po yung Itbulaga na yan, ano? Kaya umaasa talaga ako na 50 years and beyond ang Itbulaga, no? Hanggang makuha po ng TVJ yung 50 years na inaasam po nila. Kaya maraming salamat po sa mga advertisement at sa mga sponsors na yan na walang sawang sumusuporta at nagtitiwala po sa mga Dabarkads and sa Tito Vic and Joey. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong pinost ng isang page na ECW Entertainment Community. Tungkol ito sa isang bagong segment po ng It's Showtime na kung saan sinasabi niya po dito ay copy-paste or idea po ng Itbulaga. Kinuha di umano ito sa Rewind the Comeback Stage, itong throwbacks. So pinanood ko itong bagong segment ng It's Showtime. So ito ay may kaugnayan sa mga music, sa mga old music. Katulad po ng Rewind the Comeback Stage na mga old music, old dance din ang pinopromote dito. So merong mga nagsasabi na hindi naman po kasi yan kaparehas. Iba po yung tema nitong throwbacks. Hindi po, no? May similarities. Kung baga, kumukuha sila ng idea po dito sa mga segment ng Itbulaga tapos i-revive nila. So ang galing, 'di ba? And hindi na ako magtataka kung itong GV5 ay i-revive din nila once na ito ay natapos. Kasi lahat po ng segment na napapanood natin dito po sa Itbulaga ay pinag-isipang mabuti ng mga creative team. Nakakalungkot lang na pinag-isipan nilang mabuti tapos i-revive naman ng iba. Parang content lang po yan dito sa YouTube. Idea ko, tapos i-revive naman ng isa, di ayos. For example, nag-content ako ng isang content sa Itbulaga. Tapos kinabukasan, pupulutin ng isang vlogger and then lalagay niya ng twist. Sasagutin niya yung nandoon sa katanungan sa aking content.
Oh, 'di ba? Ganun lang 'yun. Ganyan po ang gawain ng mga hindi nag-iisip. Walang originality. Yan po ang tawag sa mga ganyan, ano? Wala silang pinagkaiba dito sa tinutukoy na post ng isang Dabbercads natin. Dapat, pag idea ko, idea ng Itbulaga, wag nang kukunin. Kasi nakakahiya naman, di ba? Ako yung nag-isip. Tapos makikita mo, lalagyan ng twist nung iba. So, sinong hindi po magagalit niyan? So, nakakainit po ng ulo yung mga ganito, no? But anyway, congratulations po pala dito sa De Los Reyes family na kung saan ay nakuha po ang golden ticket para po sa Give Me 5. No, pasok po sila. Ang husay nila ha, ilang minuto lang nakuha agad nila yung 3 words. Grabe. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa isang anak ng TBJ na pumirma na po ng kontrata. Or should I say, isa po sa anak ng TBJ or kasali sa TBJ Kids ang pumirma na po ng kontrata. So, isa na po siyang ganap na Crowns Artist Management. So, siya po ay si Danica Soto and ayan po, pumipirma po siya ng kontrata. Kasama niya po itong asawa niya, no? And talagang siya po ay winelcome pa ni Maha Salvador na siyang nagmamanage ng Crown Artist Management. Grabe, no? Congratulations sa'yo. Danica Soto. Kasi for sure ay magkakaroon agad siya ng proyekto dito po sa Crown Artist Management. And speaking of Maha Salvador, until now hindi pa rin niya pinapakita, 'di ba, yung kanyang baby. Ilang months na ba 'yun? So hindi niya po ito pinapakita sa publiko marahil upang maingatan yung alam nyo yun, yung seguridad ng kanyang baby and syempre para makaiwas na rin sa mga intriga and syempre sa mga bashing. At bago nga po matapos ang update nating ito ay ipeplex ko naman sa inyo itong ads count for September 3, 2024. Naka 89 ads po ang Itbulaga. GAP 122, GAP 233, GAP 321, and GAP 4 23 ads. So, kanina hindi ko po nabilang yung ads count nila, no, ngayong Sabado. So, for sure, mataas po yun kasi madalas, nag-gap 5 po sila every Saturday. So, congratulations po sa Itbulaga at sa mga Dabbercads. Etong ads count na to ang pinagkukunan talaga nila ng kanilang mga papremyong ipinapamigay and syempre yung production cost and yung mga sweldo na rin po ng mga staff, crew, and host ng Itbulaga. Kaya maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala sa programang Itbulaga.